Hello mga karelasyon, ladies. Bakit nga ba kapag binabalewala mo ang isang lalaki, mas lalo siyang nahuhumaling sa'yo? Bakit kung sino pa yung malamig, cold, snob, sila pa yung hinahabol? Sabi nga nila, the more you ignore, the more they adore. Pero totoo nga ba ito o isang laro ng isip lang? Ngayon, hihimayin natin ang psychology sa likod ng the thrill of the chase. Pag-uusapan natin kung bakit ang pagbalewala, hindi pamamansin, ay tila isang magnet para sa mga kalalakihan. Kaya ladies, kung nakaka-relate ka at gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. So, number one, ang hunting instinct at scarcity principle. Umpisahan natin sa basic biology at psychology. Sa kasaysayan, ang mga lalaki ay natural na hunters. Meron tayong tinatawag na scarcity principle. Sa economics, kapag kakaunti ang supply, tumataas ang demand. Ganon din sa relasyon at dating. Kapag ang isang babae ay available 24/7, mabilis mag-reply, laging pwedeng lumabas, at laging sumasang-ayon, nawawala ang challenge. Pero kapag hindi ka basta-basta makuha sa isip ng lalaki, ikaw ay isang high value prize. Dito pumapasok yung dopamine hit. Ang utak natin ay mahilig sa reward. Kapag hindi siya pinapansin, ang bawat maliliit na atensyon na ibinibigay mo sa kanya ay nagiging instant jackpot sa kanya, nagiging big deal. At eto pa yung mystery factor. Ang pananahimik ay nagbibigay ng puwang para mag-isip siya. Ano kaya ang ginagawa niya? Bakit ang tagal niyang mag-reply? Hindi siya nagre-reply. Ang curiosity na yan ang nagpapanatili sa kanya na mag-focus sa iyo. Number two, ito yung ego validation at ang takot sa rejection. Maraming lalaki ang sanay na nakukuha ang gusto nila. Kapag may isang babaeng tumanggi o hindi sila pinapansin, tinatamaan ang kanilang pride. Ang paghabol ay nagiging paraan para i-prove sa sarili nila na kaya kang makuha. Dito rin pumapasok ang intermittent reinforcement. Ito yung paraan sa slot machine, sa mga sugal o kasino. Hindi ka nananalo palagi, pero dahil minsan ay nananalo ka, mas lalo siyang naa-addict magsugal. Babala lang ha, merong manipis na linya sa pagitan ng pagiging mysterious at sa paglalaro ng damdamin. Kung ang habol lang niya ay ma-validate ang ego niya, asahan mong kapag nakuha na niya ang attention mo, bigla rin siyang mawawala. Number three, ghosting versus being high value. So, mag-a-analyze tayo dito ng dalawang senaryo. Unahin natin ang senaryo A. Si girl o ang babae laging nakaabang sa phone. Isang ring pa lang, sumasagot agad. Kapag hindi nag-reply ang lalaki, nag-o-overthink at magsisimulang mag-double chat. Ito na yung paulit-ulit na pag-send ng mga chat or messages. Halimbawa, "Huy, busy ka ba? Bakit hindi ka nagre-reply? Hello?" Yung mga ganyang paulit-ulit na pag-send ng mga messages.
Dito ang lalaki ang nagiging premyo or prize. Nawawalan siya ng excitement kasi sa ganiyang sitwasyon, kontrolado na niya ang ganiyang senaryo. Kita niya na ikaw yung naghahabol. Punta naman tayo sa senaryo B. So ang babae may sariling mundo. Kung nag-chat yung lalaki, pero ang babae ay may ginagawa, busy, nag-aaral, nagpapayaman, o kaya marami siyang hobbies, sasagot lang siya kapag meron na siyang libreng oras. Hindi niya intensyon na mag-ignore. Sadyang priority lang niya ang sarili niya. Dito lumalabas ang reward uncertainty. Hindi alam ng lalaki kung kailan siya makakakuha ng atensyon. Kaya mas lalo siyang mag-e-effort. He will try different keys approach para mabuksan ang pinto mo. At habang nag-e-effort siya, mas lalo siyang nag-i-invest ng emotion sa'yo. Number 4, ang over-ignoring. Oops, wait lang konting caution. May tinatawag din tayong diminishing returns. Kapag masyado mong sinosobrahan ang pag-ignore, as in lagi na lang sin zone, forever or cold ka na talaga, ang lalaki ay mapapagod din. Walang taong gustong mag-invest sa isang masamang investment. Kapag nararamdaman niya na wala ka talagang pakialam, ang challenge ay nagiging rejection. At ang karamihan ng lalaki, para maprotektahan ang kanilang pride, bigla na lang yan hihinto. Stop na, wala akong mapapala. So, dapat may technique yan. Push and pull. Bigyan mo ng konting pag-asa. Yun yung pull. Tapos, bumalik ka sa sarili mong mundo. Yun yung push. Parang pagsasayaw lang yan ng tango or cha-cha, atras, abante. Ano, di ba? So, yung lalaki, hindi agad-agad yan susuko. Kumbaga, sumusubok pa siya. Kasi, mas lalo siyang na-challenge. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon. Bakit nga ba sila mas nahuhumaling sa tao o babaeng hindi naman sila pinapansin? Dahil sa huli, lahat tayo ay naghahanap ng isang bagay na may halaga. At sa mundo natin, ang mga bagay na mahirap makuha ang siyang itinuturing na pinakamahalaga. Pero ang pinaka-importanteng aral dito, huwag kang mag-ignore para lang magpahabol. Mag-focus ka sa sarili mo para maging unignorable ka. Kapag mahal mo ang sarili mo at puno ang buhay mo, hindi mo kailangang mag-isip ng mga tactics na ganyan. Ang tamang tao ang kusang darating sa buhay mo.